Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ang pinagsasaksak nila sa budget. So ito lang nga, lumabas nga. Umaga nagpirma kami sa BICAM report, nagpirma sila sa BICAM report. Pagkahapon, lumabas yung BICAM report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. Yun na hong problema natin. At ang matindi dito, pinirmahan na kung nag-walkout itong si Senator Bato. O, tapos rinatipikan na sa plenaryo dyan sa House of Representatives at Senado. Yun ang problema ho natin. Kulang-kulang na BICAM, rinatipikahan at pinirmahan itong mga walang yang congressman at senador na to. At para doon sa mga senador at congressman ho natin hindi pumirma, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa, palakpakan ho natin yung mga yan. Talagang saludo sa mga ano natin, sa mga magigiting nating senador at congressman. At then, again, diretso, notification, pagkahapon, somewhere mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi nga ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hilo? Nakalusot na yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Itong masama. Ito masama talaga. Ang daming legislator. Parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, napiyasa nila ng 10 billion. Ang 50, ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag-defend ng budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ako papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough, nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik, 50 billion ulit. Pag-akyat doon sa BICAM, paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. Ayun, Grabe naman yan. Mga walang yahoo talaga tong mga to. Pag nagsasalita sila dyan sa issue ng West Philippines, akala mo kung sino mga santo't santa. Akala mo kung sino sila talagang nagmamahal sa ating bansa. Yung AFP Modernization Program, tinapyasan ho ng 15 billion. From 50 billion, 35 billion na lang. Yun no, kasi talagang makakapagpwesto sa atin. Rerespetuhin ho tayo. Titingalain tayo ng China na yang Pilipinas, hindi natin basta-basta pwedeng bomba-bombahin lang ng tubig yan, di ba? Hindi ho pwedeng ganoon kasi meron mga gamit yan. Baka biglang kung ano tumakbo sa utak niyan, bigla tayong patulan, di ba?
Ganun ho. Kaso, kung talagang nagmamahal sa bansang Pilipinas, itong mga congressman na to, talagang gusto nilang maitulak yung ating mga interes dyan sa West Philippine Sea, dapat ho sana hindi ho nila tinapyasan ang yung budget para sa AFP Modernization Program. Kaya kung ano man ang sabihin ni Tambaluslos, saldi ko, itong si Marcos Jr., pag naniwala ho kayo, naku, wala na, talagang yari na ho. Yung pambubudol ho nila, nasa ilalim pa rin ho kayo ng pambubudol nitong mga pamilya. Lungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya Correct. kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, Kung Marcoleta, number 10. also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. May mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung Nakikita niyo si mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati, yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one. Pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin. Sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumuto, sabihan natin ating mga kababayan, lagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga apo. Hindi ho yung sinabi na yun itong si Senator Bato de la Rosa. I-educate ho natin. At yun ho ang sinusubukan natin gawin dito sa PH Update, no? Hindi lang ho sa kinakampanya ho natin yung ating mga kandidato, kagaya nitong si Atty. Jimmy Bondoc. Pinapaintindi ho natin na talagang wag ho natin basta-basta ibenta yung ating mga boto. Hindi ho porket binigyan ho tayo ng ayuda, ang mga walang yana yan, kagaya ni Tambaluslos ang ating mga susuportahan, kagaya ng mga nasa senatorial slate na itong si Marcos Jr. Pero ika nga nitong si Ma'am Sastrogando Sasot, baka dito sa lifetime natin na to, hindi ho talaga natin makikita ang yung pagbabago. Siguro sa mga apo ng apo natin. Meron pa ho ba kayang Pilipinas nun? Baka naubos na ulit tambat nitong si Marcos Jr., di ba? Bagay, pagka talagang nagkagipitan na, lumabas na sa kalsada yung ating mga kababayan, wala akong magagawa ito. Ang problema, pagka kung sakaling magkaroon tayo ng ganong klaseng senaryo sa ating bansa, kung ibibigay na naman sa mga oligarko, pagka nabayaran yung mga trumabaho, nabayaran sila at ibinigay lang ulit sa mga oligarko ang pamumuno dito sa bansa na to, wala ko tayong aasahan. Mga dilawan, mga pulahan, di ba? Basta tayo para ho tayo sa kaikaunlad ng ating bansa. At ang nakikita ho natin ngayong mga panahon na to, hindi ho yan galing sa linya ng mga dilawan, mga kaliwa nitong nasa administrasyon. Bagkos nandun ho sila sa Davao. Yung mga taga Davao, sila ho ang ating pag-asa dito. Kasi sila ho mayroong political will. Pagiging matino, marami hong matinong politiko. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing sila lang yung matinong politiko. Marami hong matinong politiko. Marami hong tinatayuan ho nila yung tama. Kaso wala ho silang boses, wala ho silang political will. Hindi ho nila maitulak yung tama dahil alam ho nila mababara sila. Yun ang problema dito sa mga politiko na to, na talaga namang kung ating titingnan, okay naman sila, wala namang problema. Kaso tahimik lang din naman ho sila. Kaso may mga panahon na to, kung pagkatahimik ka, parang kinukonsinti mo na rin yung kabalbalan na ginagawa nitong mga nasa administrasyon. Kaya tanggalin na rin ho natin yung mga tahimik na yan. Lalo na yung mga tahimik sa Senado. Naku, wag na ho nating iboto yung mga pamilya na yan. Wala ho perwisyo sambay ng Pilipino. Wala ho silang mahihatin na pagbabago sa ating bansa. Rekta na ho tayo dito kay Senator Chis Escudero. Babalagbag ho siya dito. Tingnan, sama ng titig niya dito kay Tambo. Gang. Nabigyan na noong nagdaang linggo ng kopya ng impeachment complaint ang mga miyembro ng Senado. Uploaded na rin sa website ng Senado yung aktual na impeachment complaint kabilang yung mga annex nito. Kinokonsidera ko itong public document at marapat lamang na isa publiko. Hindi naman ito private crime na tinatawag na dapat limitado lamang ang makakakita o makakabasa. Visually na-verify na yung lahat ng 215 signatures na wet signature nga
Tiningnan niya ng hindi bababa sa 4 na tao, ng hindi bababa sa 2 beses kada tao. Pero dagdag doon, nag-procure pa kami nung app, kasi may app na may AI app na para makita kung wet signature nga ba ang nasa papel o ito ay e-signature. Just to further validate. Pero yung initial na ripaso nito, using visual perusal, wet signature lahat ng 215. So bakit kailangan gawin yan? Wala bang presumption of regularity after all it was sent by the House and delivered by the House Secretary? Meron, pero ayoko naman ding masisi kami na hindi namin ginampanan yung napakasimpleng tungkulin namin. Simple lang naman ang trabaho namin eh. Tingnan kung wet signature ngayon dahil dapat verified yan sa harap ng Secretary General at tingnan kung yung 25 pirma o higit sa 1/3 ay mga kongresista nga ba talaga o hindi na. So, sabi ko yung SP na verified complaint na yung gagawin. Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings, contrary to procedure. Walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. So, yung nasa kanila na yung copy, magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. Meeting officer. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Yan, sino? Sino? Sino nga? Makakaawa na si Tambo. Yung pro, siya sabi ko na, humihiling yun eh. sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at Siyempre, magpapakagat pa itong si Boy Kilay, pero sinabi na ho ni Congressman Rodante Marcoleta, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Na yung inumpisahan ng 19th Congress, tatapusin ng 28th Congress. Mali daw ho yun, sabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Dapat i-refile yung yung impeachment. tayan na kami magiging patas para dito. Sir, kanina pa rin. Parang nakumbinsi ka naman. Hindi pa di ba tumatong kayo? Sabi po ni Paul Luis Prosser na hindi naman daw sa minamadali kayo pero he will raise to the House Constitution Team yung possibility to go to SC para masimulan agad. Sabi niya, hindi daw dahilan na ay mag-election kasi hindi po. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kung maaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? Yan. 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon?
Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan din ako. Sir, how could the Senate ensure a fair trial for VP Duterte, given that some senators have already given their position that they'll vote against? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Sir, sa rules of impeachment, ano-ano po yung mga items na kailangan yung pang-ayusin? Nagbigay already yung judicial affidavit? Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung nanaisin nila na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. So kapag nakapag-trial na, ano yung timeline, I mean, yung period na pwede ninyong matapos yung With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yun pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, ano pa yung magiging question kung tatawid ng 20th Congress? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish, pass your paper. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbutuhan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto ang kaso ay matatapos, mariresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito'y trabaho ng isang impeachment court. So, hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Nako, dinidepensahan na nito si ano. Sa tingin ho natin talagang ano yan, malamang na pag-utusan yang si Chis Escudero, no. Isa ho siya sa mga ano diyan, mga kinakasangkapan ng Malacanang para talagang hindi na gumastos itong si Tamba kung sakaling hindi ituloy ang impeachment na yan dito sa 19th Congress at itatawid sa 20th Congress. Kasi pagka nagkataon, manliligaw naman ng panipagong mga congressman si Tamba para sa mga signature nila kung sakaling maghahain sila ng panibagong impeachment sa 20th Congress. Malamang sa malamang, etong si Chis, akala ko pa naman ganina, sama ng tingin mo dito kay Tamba, kinakasangkapan ka rin pala ng... Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, consider nyo na dun sa bubuin yung rules kasama yung ganito tatawid na sa Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag ka-inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako, na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, de effectively tumawid na po yun.
ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sangayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na Kongreso o sa loob ng parehong Kongreso. With the senators already furnished with the impeachment complaint and sabi naman na verify yung leading source, magpapataw na kayo focus? Hindi. Ako hindi ko pa nababasa eh. So you'll give Mula- time to... They will be given time to read. They will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too. Para pagdating ng June 2, wala nang, hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganoon. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. And sir, nag-time kayo sa drafting ng rules. Hopefully in the next 2 weeks, matapos namin yun, yung draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yun. Senate legal team mo na yung gagawa, mag-draft na Yes. rules or with the consultants na? With the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang academe, sa sector na academe, ilang mga kaibigan namin sa academe, basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. And then saka niyo po i-relate din Sa sa mga... mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. SD, doon lang sa, sa mga dates. Sa June, sabi niyo sa June po possible matalakay, may i-refer sa committee, tama po ba? Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Plenary, tapos magko-convene agad kayo as impeachment court. Pwede. Unahin muna namin yung rules. Unahin muna namin aprobahan yung rules. Is the Senate also open to subpoenaing Bill Teles, ma'am? It depends. It depends. The Senate cannot and should not, as an impeachment court, issue opinions regarding that without any party requesting for it. Hindi kami investigador. Hindi namin trabaho hilingin yon. Dapat, kung kailangan talaga yan, may partido, prosecution of defense na manghihingi niyan, at kung objekta ng kabila, pagpapasyahan po namin yan. Ayokong pangunahan ng impeachment court kaugnay sa bagay na yan. SD from preparation po, most likely July or August po ang actual trial. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Tama? Kindly check. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. So yung hindi ba to with this hanging, di ba makaka-apekto sa politika, ekonomiya? Dapat hindi. Bakit? Dahil, ulitin ko, ito ay legal, konstitusyonal at normal na proseso para mapanagot ang ilang matataas na opisyal natin na tinatawag nating impeachable officers. Hindi ito dapat katakutan. Hindi tayo dapat tumakbo palayo dito. Hindi tayo dapat mabahala dito. Dahil normal, ordinaryo at legal na proseso ito na nakasaad sa ating saligang batas. Sir, sabi po ni Justice Ascuna na parang no problems na sige to week up of the 19th to 20th Congress, but they have to convene during the 19th. Sabi niya, so may assurance naman po na within the 19th mako-convene po yun. That is an option for the 19th Congress to take because whatever it is that the 19th Congress does, the 20th Congress, dahil aabutan yon, can decide otherwise. Pero definitely, sir, magko-convene kayo sa impeachment court. Again, depende yan sa 19th Congress. Kasi mangyayari yan, 2 beses kayo magsusumpahan, baka may dagdag ground pang umangat eh. Isa yan sa mga pag-uusapan at pag-aaralan namin sa rules. So bahagi yun. Dahil
Pwede na, ang rules dapat aprubahan namin ha, hindi bilang impeachment court. As a legislative body, dapat namin aprubahan yon. So, pwede namin aprubahan yun na hindi pa impeachment court. At dahil kinakailangan lamang naman ng impeachment court sa trial, lahat ng mga kailangan gawin bago mag-trial, hindi pa naman kinoconvene ng impeachment court. Again, by analogy, let's draw from history. Nung panahon ng corona impeachment, hindi pa yata nagko-convene, kung tama ang pagkakaalala ko, anong impeachment court, nag-issue na ng mga summons ang Senate President habang recess para hindi na makakasaya ng panahon. So pwede rin gawin yun dito. Kung pagpapasahan ng 19th Congress na kailangan mag-convene muna tayo bago magawa yan, desisyon ng 19th Congress yun. Depende nga kung ano yung mailalagay sa rules namin. So, sir, dun sa timeline, pag June 2, after June 2, ni-refer, mag-convene. Again, don't be confused about and stuck with convening. Kahit mag-convene yung impeachment court, anong gagawin namin? Ang unang-unang gagawin pagkatapos ng rules, papadalan ng summons ang nasasakdal. 10 araw para sumagot kung hindi siya hihingi ng extension. Pag humingi ng extension, malamang pagbibigyan naman yun ng isa. Ngayon, pagkatapos nun, 10 araw din para magsumite ng reply. Baka humingi din ng extension. Pagkatapos nun, baka humiling naman yung nasasakdal na pagkakataon magsabit ng rejoinder. Hindi ko alam, pero karapatan niya yun. Karapatan din ng prosecution magsabit ng rejoinder. Karapatan din ng magkabilang panig kung tingin nila may nais pa silang sabihin o isumite na pleading, magsumite na tinatawag nating ad cautela pleading. So, mahaba pa yun eh. Tapos magpi-pre-trial. Maghahanda sila ng judicial affidavit, pag-uusapan nila kung ano yung mga admission na pwede na lang sabihin, hindi na kailangan patunayan yan para hindi humaba. Okay na kami dyan, tanggap na namin yan. Kaya nga ang tawag pre-trial, di ba? Kasi hindi pa trial eh, before trial. So, ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader, na in-interview niya na 10 days. Ubus na yung June 30 eh. Bago magsimula kasi ang trial, kailangan lahat yun matapos muna. Kaya nga pre-trial ang tawag doon. Pero at least, SP, definitely, maaprubahan yung rules, makakapanumpa kayo sa impeachment judges. And then, Baka nga hindi pa kailangan eh. Dahil kung nakalagay sa rules na pwede nang gawin lahat yan, kung nakalagay sa rules na pwedeng gawin yan ng presiding officer nang hindi kinoconvene ng impeachment court, posibilidad yon. Ayoko lang pangunahan. Ngayon, pag sinabi din naman ng mayoriya na convene tayo, authorize ka namin. Pwede rin yun. Nasa sa kanila yun. Ayokong pangunahan. Kasi nga itong proposed rules na to, isusumite pa lang namin sa kanila. sorry. Kasi pa sabi niya, as po na rin po ulit to, sir. Sabi niya, palagay daw niya magkakaproblema kung hindi masimula ng 19th Congress. Kasi raw po, it's possible na yung mga pumirma na congressman hindi na manalo. So hindi na 1/3, hindi na kompleto. So kailangan... We will cross the bridge when we get there. Because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. What is preventing them from doing that? But even if they do so, the decision to allow it is still the decision of the impeachment court. Nasa amin eh. Hindi sila pwedeng mag-withdraw nang sila lang ang magdedesisyon. Without prejudice, with prejudice, ano ba yan? Pero yung kinakailangan boto sa aking pananaw, bagaman wala yan sa saligang batas, must be more than 2/3. It must be more than 2/3 vote dahil dapat less than 1/3 na ngayon yung may iiwan. Higit sa 2/3 yung may gustong i-withdraw yon. Pero sa dulo, decision pa rin ng impeachment court yan. Hindi porkit gusto nilang withdraw, automatic mawi-withdraw yan. Pero sir, di ba yung capacity nila sa pagpapile ng complaint is because they are congressmen. So what happens kung sa pagpasok ng 20th Congress, hindi na sila congressman, wala nang one... Again, that is a subject matter for the impeachment court to decide.
Kung less than one-third na lamang yung nanalo, matapos na eleksyon ito natatawid sa 20th Congress, if the proper motion will be made by either side, pagpapasa ng impeachment court yan. Kung i-dismiss na or To my mind, we cannot do that and we should not do that motu proprio or on our own. Someone should ask for it. Again, the court generally should be a passive body. Meaning, pagpapasahan namin kung anong ilalagay sa harapan namin para pagpasahan. Hindi para sa amin na pangunahan ng magkabilang partido at panig na gawin nyo to, wag nyo gawin to, wag nyo gawin to. Bago kami may gawin, dapat may humiling. dapat may humiling either from the Senate Or from the parties. I would prefer that it come from the parties. So, SP, kung matatapos yung June 13, tapos hindi pa kayo napagsaguhan ng pre-trial, wala mangyayari impeachment trial during pwede in Congress. Pag sinabi mo ang trial, ang pre-trial hindi trial. Hindi Kaya nga pre-trial eh, hindi ba siya trial? Wala kayo proseso within hanggang June 30, tapos na yung term nyo. Pwede in Congress, wala na kayong trial. Wala mangyayari trial. Ganun po ba? Wala akong sinabing ganun. Saan galing yun? Tumalon ka na naman eh. Tumalon ka na naman. Hindi na po na pang grade 3. Ubus na kasi yung oras niyo SP, di ba? Doon parang kapag-usapin ng documents sa proseso. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ministerial ang pagtanggap namin ng impeachment complaint. Nasa Senado na yan. Ano mang disposisyon niyang kasong yan, impeachment court na ang magpapasya. Dinismiss ba? Hindi naman. I-dismiss ba namin kung hindi namin matapos lahat ng kailangan gawin? Malamang hindi. So, sino ka, siya o sila para magsabing wala na? Eh hindi pa pinagpapasahan ng impeachment court. SP, kasi siguro gusto namin mag-picture SP na kung kahit one day makapag-convene kayo with one day. Wala ngang anong gagawin nga. Anong gagawin? Hindi naman kami pwedeng tumanggap ng testigo. So, Wala kaming gagawin. so walang maaasahan na even No, a day. depende nga sa magiging impeachment rules na mapapasa. Kaya nga dapat una muna yon. Pag sinabi ng impeachment rules, dapat convene muna. E di magko-convene kami. Bago itong lahat ng tumagawa, e di magko-convene kami. Pero pag hindi yun ang nakasad sa rules namin at pwede na namin gawin to nang hindi nagko-convene, e di hindi kailangan mag-convene. But make no mistake, the Senate already has jurisdiction over the subject matter of the impeachment complaint. Mangyayari ba yung mag-o-oath na yung mga senators? Kayo naman, picture lang ang habol niyo at video. Wala namang kinalaman yun doon. That is not our concern. Having your photo up for that oath